ni Quezon, may puntos na ho tayo. Ano ba yung unang bungad ni Senador Alan Peter Cayetano? Yung threshold, kailangan maging klaro. Kailangan maging maayos. Kailangan ito nakalatag bago tayo ano ba tawag dito, cross-examine o magpatuloy. Kasi baka mamaya, dugain na naman nila, sabihin nila ang threshold 13, di panalo sila. Puro yabang, puro lata pala. Panoorin nyo kung paano, ano ba tawag dun? Buhusan ng malamig na tubig itong kampo ng mga prosecutor. Ito panoorin nyo. Pwede may proceed. Before the presiding officer can rule on the motion or request of the lead prosecutor. But before I give my comment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused. Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have mentioned, Your Honor, Akala ko magaling to. It's very simple lang ang tanong. Very simple. I think the question is very simple. Landray mo pa. Before the senators vote on the final question on whether or not the impeachment is sustained. Now, honestly, I do not see how Rule 21 is related to the motion now being requested or Yeah. propounded by the lead prosecutor. Talagang mag-explain pag wala. Kaya nga sabi ng matatanda, pag maingay ang lata, walang Kailangan magtrabaho at may responsibilidad para sa kanyang kliyente. Ginagampanan ko po at ginagawa ko yung dapat kong gawin araw-araw. Kaya yung confidence or ano man, tingin ko kailangan pinagkakabawan natin lahat. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Ito na sinasabi natin. Hindi nyo ho kasi kilala ang pagkatao ni Attorney Sheila Sison. Dapat kinilala nyo. Oo, ang ganda ho na nangyari kahapon. Maganda rin ang naging presentation. Ibang klase. Kung si Luistro naglalaway at gusto magat, parang tila baga gusto magat at sakmalin, eto naman si Attorney Sheila Sison, napaka-simpleng tao, pero pag nagbitaw ng kanyang mga statement, tandaan nyo, opening statement pa lang, parang sinakluban na ng ulan itong mga prosecution team. Kita nyo ba? Pansin nyo kung ano yung mga mabibigat na salita. Samantalang ito si Luistro, para naging teleserye ang buhay. Para naging teleserye ho. Ang nangyari nga, unang hearing. Akala ba natin gustong-gusto nilang malaman? Ang tagal nyong hinintay. 2 years. 2 years nyong hinintay. Magkaroon ng trial. Yun lang pala ang mangyayari. Pinahiya nyo ho ang prosecution team. Ang masaklap pa nito, nag-hire pa sila ng mga private lawyer. Private prosecutor. Ano ngayong sasabihin ngayon ng mga private prosecutor nyo? Dinamay nyo kami. Nakakaya ho. Pinagkaguluhan ng taong bayan. Oo. Ang alam ko, matibay at matapang magsalita itong si Rehistro. Hindi natin alam, nagpapaawa effect lang pala. Akala ko, sa tapang nila sa Congress, sa mga opening statement nila, kayang-kaya nilang durugin ang mga abogado at defense ni BP Sara. Yun ang pagkakaalam ko. Sabi ko, eto na ata. Mukhang meron na silang, may pambabato na sila at marami silang ebidensya. Parang diretsaro ang nangyari. Abangan nyo yung banat ni Attorney Sheila Sison. Sino ba si Attorney Sheila Sison? Hindi ko sila alam kung sino .
Pero mamaya na yan, sa dulo ng ating video at syempre bago tayo mo, rumekta. Andyan po yung join button, pumindot ka na at sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Dito makikita nyo, tiyak panalo na ho tayo. Mamaya ko na ipapasok kung ano yung statement ni Atty. Sheila Sison pagkatapos ng unang hearing. Gusto ko malaman, gusto ko ipakita sa inyo na bakit Kuya Goods, parang tila baga lamang na tayo. Talagang lamang na ho tayo. Hindi naman may pagkakaila. Dahil dito, sa sinabi ni Quezon, may puntos na ho tayo. Ano ba yung unang bungad ni Senador Alan Peter Cayetano? Yung threshold, kailangan maging klaro. Kailangan maging maayos. Kailangan ito nakalatag bago tayo ano ba tawag dito, cross-examine o magpatuloy. Kasi baka mamaya, dugain na naman nila, sabihin nila ang threshold 13, di panalo sila. Convict si BP Sara. Mabuti na lang dito, maayos ang naging presiding judge. Hindi kagaya ni Win ni win or lose, parang naging estatwa doon at may teddy bear na malaki. Ay, pasok natin ito. Dito maayos ang paliwanag dito Panalo na tayo, may puntos na tayo sa BIR box, may puntos na tayo dito sa threshold kung ilan ang magiging boto at ilan kailangan ng boto para makuha ang conviction at para ma-impeach si BP Sara. So, kailangan klarado, 16 o 13 lang sila. Saan sila kukuha ng 3 pa? Pasok natin. The number of senators to convict and 2/3, the logical, fair, that would give justice to the Constitution 16. So I thank you for that statement. And as you mentioned, it is a statement of the court, not only of the presiding justice, because napaka-importante na sa umpisa pa lang, alam na ng prosecution at alam na ng depensa kung ilan. Having said that, Mr. President, as to the issue of the presiding officer, not to take up more time, I'd like to register a continuing objection, but instead of giving my arguments, may I submit it in writing, with basically saying that violation of the Constitution is not a technicality. But if our dear colleagues would allow, we will just submit it in writing, Mr. President. The Whoever wants to continuing join. objection of the gentleman is noted, and he may so submit Tagalista na lang. extended written explanation in writing for the record. Kailangan klaro yung threshold, 16. Di ba? Hindi lang natin pero ibibigay ko sa inyo yung buong detalye dyan. Mas maganda malinaw. Kasi yung iba, hindi na ho, lalo na yung kababayan natin na nasa ibang bansa, na hindi ho nakapanood ng live. Oo. Ito ho yung, ito yung magandang nabanggit dito. Yung threshold, kailangan 16. Hindi ho 13, hindi 12, at hindi ho 14. So maganda sa maganda, nilatag ng maayos, sinabi at binanggit dito, yung iba na hindi nakapanood, panoorin nyo kung ano yung paliwanag. Must be based upon clear charges supported by sufficiently clear and convincing evidence. Furthermore, let me be clear that the burden of proof in these proceedings rests upon the prosecution. It does not and will not shift. The respondent is afforded the presumption of innocence and has no obligation to disprove the charges against her. Finally, we turn to the application of the rules of court in these proceedings. Rule 1, Section 6 of the Rules of Courts provide that the rules shall be liberally construed in order to promote their objective of securing a just, speedy, and inexpensive disposition of every action and proceeding. We are also guided by the Supreme Court's Bench Book for Trial Judges, which reflects a long-standing principle of adjudication. In case of honest doubt about the admissibility of evidence, it is a better policy to rule in favor of admission and let the senator judges decide whether to give it little or no weight when deciding upon the case in the final outcome. But let me be clear. Yan A liberal construction of the rules is not a license to ambush the opposing party, bypass due process, or introduce unverified evidence that would prejudice the fair and orderly conduct of this Yan fair and orderly conduct, trial. Accordingly,
consistent with the demands of due process, fair play, and the orderly administration of justice. The chair will construe the rules liberally so that, number one, the prosecutors may be able to adequately present their case, that the respondent may be able to rigorously test it. Number three, that the senator judges may be able to weigh the evidence for themselves. And fourth, so that the Filipino people may hear the whole and impartial truth regarding the allegations against the Vice President. Let us remember what our oath requires us, to do impartial justice according to the Constitution and the laws. Hindi po tayo nandito upang itaguyod ang anumang pampolitikal na adyenda. Yun ang tama. Hindi tayo narito upang paglingkuran ang kagustuhan ng alinmang panig. Narito tayo upang alamin ang katotohanan at sa pamamagitan nito, mapairal ang hustisyang walang kinikilingan. Dapat ganun. Ang tungkulin natin bilang mga hukom ay hindi maaaring talikuran. Sa gitna nito, batid ko ang mga problemang kinakaharap ng ating bayan na patuloy natin dapat pa rin pagtuunan ng buong pansin at hanapan ng solusyon. Tayo ay mga senador bago tayo umupo bilang mga hukom at mananatili tayong mga senador na patuloy na magsusumikap na tugunan ang mga pangailangan ng ating mga kababayan bilang Senado at hindi mababago ito. Kaya't aking hiling at dalangin na huwag sana malunod ang diwa ng pagkakaisang nagbigis sa atin, gaano mang katindi ang mga debate at pagtatalo sa hukumang ito. Dahil anuman na magiging kalabasan ng paglilitis na ito, laging kinakailangan ang Senadong nagkakaisa. Dalangin ko po. Tama naman eh. Kasi yung iba kasi nagpapadala kung saan-saan eh. Kayo mga senador, dapat kayo nagsasama-sama, nagtutulungan. Binabanata na nga kayo ng mga taga-kamara eh. Ang ginagawa sa inyo, kayo pa ngayon ang pinapasunod sa mga taga-kamara. Hindi nyo ba nakukuha yun? Di ba? Gusto ng mga taga-kamara, kayo ang sumunod sa kanila. Pero may punto ito si Mr. Judes. Mr. Judes. Oh, pero anyway, napabilib mo yung iba diyan sa sinabi mo na kailangan yung threshold at kailangan wag kayong mag-away-away. Oh, tama. Very good 'yan. Pero sana, totoo lang sa totoo lang tayo. Na sana pagkalubad tayo ng katatagan, karunungan, pagpapakumbaba at pag-unawa upang magampanan nating lahat ang ating tungkulin bilang mga hukom. Pagpalain na po lahat sana tayo ng poong may kapal. Maraming salamat at magandang hapon po. Nako, naging alalay na lang si... Ang hirap pag naging alalay ka na lang, ano? Yung una, magbibida-bidahan ka, ayaw mo magpa-object doon sa mga gustong itanong o gustong isabihin ng iyong kasamahan na Senador Alan Peter Cayetano, ayaw mo. Ngayon, ginawa mo... Ginawa mong katawa-tawa yung sarili mo dyan. Tinawag ka na Senate President ni Senator Alan. Pero tingnan mo, binaba mo yung posisyon mo. Kung hindi, tagalista, taga-abot. Tagalista. Ano kaya nililista niya? Parang daig pa nito yung mga sekretary. Demoted. Naging alalay. Anyway, dito na tayo magkakaalaman. Si ate, parang, anong nangyari sa kanya, ito si Rehistro, akala ko, sa tinagal-tagal ng kagustuhan nila na ma-impeach si BP Sara, ito na yung pagkakataon. Hindi nyo pa ginalingan? Di pa nila ginalingan, mga kasama. Talagang nakakuha pa nila parang, nagpaawa. Dear Ate Charo. Kala ko dito nyo ipapakita yung mga galing nyo. Hindi nyo matutumbasan si Atty. Sheila Sison. Alam nyo ba kung sino si Atty. Sheila Sison? Baka magulat kayo. Ang kanyang karakter. Baka magulat kayo kung ano ang pagkatao ni Atty. Sheila Sison. Sino ba siya? Pero mamaya natin na ipapakita sa inyo at ibabahagi kung sino at ano ang pagkatao nito ni Atty. Sheila Sison. Pag nag-aaral ka ba sa science school, hindi ka ba matalino?
Alam ko, pag yung halimbawa, mga Pasay Science, Taguig Science, Muntinlupa Science, Parañaque Science, Quezon City Science, pag dyan ba, nag-aral ka ba dyan, hindi ka matalino? Nagtatanong lang ho tayo, pag ikaw ba isang class valedictorian, hindi ka ba matalino? Pero anyway, sige mamaya na yan. Dito muna tayo kung paano humingi ng simpatya. Paano humingi ng simpatya sa taong bayan? Dinamay pa ho yung taong bayan eh. Talagang gusto lang idamay ang taong bayan, pero ang taong bayan ayaw sa kanila. Parang nilamo ng alam mo yung parang galit na galit, naglalaway. Pero akala natin leon at tigre, pusa lang pala, kuting. Marami ho, alam mo, marami memes ngayon, nagmeme. Mema. Dahil kasi doon sa nakita. Hindi naman sa paninira, totoo lang Ang paninira, kung wala siyang ganoon, laway, sinabihan at nilagyan ng laway. Yun ang paninira. May laway ho talaga. Ang katunayan, binibigyan pa nga siya ng tissue eh. Doon natawa ang taong bayan. Saka dito. Holds due process, not only of the respondent, but also of the Filipino people. Sa pagbasa po ng mga artikulo ng impeachment, she will be informed of the nature of the accusation against her bago pa po siya sumagot whether she is guilty or not guilty, Your Honor. Likewise, Your Honor, ang 4 na artikulo po ng impeachment. Sabi, Ay, bumulong yung sabi niya, bigyan mo ng tissue. Sabihin mo, bigyan mo ng tissue. Bumulong yung isang defense, yung prosecutor na private ata yun. Bulungan mo, paabutan mo ng tissue. Kasi nakikita sa camera. International yan, makikita, may Base sa iba't ibang alegasyon ng facts at iba't ibang nature of accusation or cause of action, Your Honor. And with that, Your Honor, it is perceived that there's a possibility that the plea of the respondent to each and every article will be different from one another, Your Honor. And lastly, Your Honor, this is consistent with the Senate rules on impeachment because the senator judges, the honorable senator judges, Your Honor. May pa. The honorable senator judges. Tablado nga kayo. Tinabla nga kayo eh. Di ba? Nung unang banat ni Attorney Sison, tablado kagad sila. Will be voting on a per article basis after the conclusion of the trial of this impeachment case, Your Honor. The chair will respond. Unless the counsel for respondent would like to Yan na. say something about the motion of the distinguished lead prosecutor. Yes, Your Honor, may I comment? Kita nyo Ito Yes, Your Honor, may I comment. Dito papasok, yung akala natin na napakasimpleng tao, pero mabigat pala ang dala. Kumbaga, hindi sila nagyayabang-yabang, wala silang kayabang-yabang, wala silang kung ano-anong sinasabi sa mga media. Hindi katulad ng isang kampo, puro yabang, puro lata pala. Panoorin nyo kung paano, ano ba tawag dun? Buhusan ng malamig na tubig itong kampo ng mga prosecutor. Ito panoorin nyo. Lady may proceed. Before the presiding officer can rule on the motion or request of the lead prosecutor. But before I give my comment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused. Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have mentioned, Your Honor, Akala ko magaling to. It's very simple lang ang tanong. Very simple. I think the question is very simple. Bakit hindi niyo matagot ng diretso? Akala ko ba? Oo. Ngayon, ramdam nyo ngayon kung paano nyo nga tanongin si BP Sara pag pinapatawag nyo.
nararamdaman nyo. Ang masakla pa dito, isang simpleng abogado na akala nyo, pero malulula pala kayo kung paano siya makipaglaban, makipagtagisan, alam yun, kung paano niya depensahan, doon sila nagulat eh. Yes or no, Your Honor? Rule Is the 7, lead prosecutor, Rule 9, is the lead Let this prosecutor not be a debate between the requesting councils. for the respondent accused to Counsel be for arraigned, Your Honor? respondent, kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor. We will recognize the counsel for respondent for comments on the motion and the manifestations made by the lead prosecutor for the House. You may proceed, ma'am. Thank you, Your Honor. I believe I have a standing question to the lead prosecutor, and I would like to ask her for the legal basis for requiring the respondent to be arraigned today. Because, Your Honor, I note that in her request earlier and manifestations given for the respondent to be arraigned today, she cited Rule 7, Rule 9, and Rule 21. However, in Rule 7, it very clearly states that if the person impeached Yan. after service shall fail to appear either in person or by counsel on the day so fixed, or appearing shall fail to file his answer to such articles of impeachment, the trial shall proceed nevertheless as upon a plea of not guilty. Well, this rule is clear. Tama. It does not talk about any arraignment. And if we take a look at this sentence, Sinagot na siya doon, ha? Doon pa lang, ha? Doon pa lang sa opening statement pa lang, sa pool na kagad itong prosecution team. Nakakagulat. 'Di ba? Saan ba nag-aral ito kasi? Ano ba ang pinagmulan nito at bakit na naging magaling na abogado? Isa pala itong law school, sa law school nagtapos. Siyempre, alangan namang hindi. Sa law school. At siyempre, isa pala siyang class valedictorian. Kaya naman pala. Ang tanong, si Luis Truba ay valedictorian? At eto isa pang matindi. Sheila Sison ay isang naging consistent dean lister ng San Sebastian Law. Kaya naman pala. Ano nga yung masasay nyo? Consistent dean lister ng San Sebastian Law. Itong si Attorney Sheila Sison. Ngayon, kung ito ay consistent dean lister at valedictorian, ano yung katapat niya? Kawawa ho, nilampaso ho ng buhay. Di ba? Background, valedictorian, dean lister, college kumuha ng ang daming kumuha pa siya ng Bachelor of Arts and Communication. Major in writing, kaya naman pala. Lahat pala ng mga, kita nyo, yung mga bara niya, tugma-tugma eh. Di ba? Sa Quezon City Science, nag-aral ng high school. Di ba? Grabe. Tapos, ang ang kagandahan pa nito, law firm partner siya ng Fortun Narbasa and Salazar Law Office. Kita mo, sino ba si Fortun? Magaling din ang law firm yan at magagaling na abogado. Ngayon, wala naman tayong nakitang magaling doon sa mga prosecutor na Isa lang ang nakita ko doon. Yung Kapunan. Yung dalawa ba? Kapunan, dalawa. Siyempre, iba pa rin ang magagaling. Pag sinabing Fortun, law office, partner, pag sinabing Fortun, papasok agad yan. Yan yung mga magagaling na abogado. Yung Kapunan, magaling, pero hindi naman masyado. Lalo na ngayon, tingnan niyo, yung pinagtatanggol niya. Palpak agad. Unang arangkada, Dear Ate Norma. Tuloy natin to. Here has been satisfied. The respondent accused is here, has attended,
through counsel. She may not be in person, but the notice given to the defense is that she may appear through counsel. Second thing is that the respondent accused was also able to file her answer. And so Rule 7 does not support the request of the lead prosecutor that the respondent accused be arraigned today. Now, on the matter of Article 9, counsel also say that the person impeached shall then be called to appear and answer the articles of impeachment against him or her. And if he or she appears, or any person for him or her, the appearance shall be recorded, stating particularly if by himself or by agent or counsel, naming the person appearing in the capacity in which or he appears. If he or she does not appear, either personally or by agent or counsel, the same shall be recorded. And for all intents and purposes, respondent is present today through counsel. There is also nothing in Rule 9 that requires the reading of a 23-page articles of impeachment, which will be a waste of judicial time. Alam nyo kasi ang gusto nitong mga, yung prosecutor, arraignment kagad o pagsasakdal. Ano kayo? Siniswerte? Kaya nga nag-hire ng defense, itong si BP Sara, para depensahan siya. Ang gusto kagad nila, arraignment. Wow! Ano yun? Gusto nyo madaliin? Parang ginagawa ng amo nyo? Di ba? Ang galing nyo, ha? Gusto nyo kagad i-arraignment si BP Sara? Pahiya sila kay Attorney Season. Nangamote sila eh. Ngayon, gumawa na naman sila ng mga matitinding mga nagpa-interview na naman sila. Feeling nila, panalo sila. Pero, tuloy muna natin to, papasok ko sa inyo kung paano sila nilamon pagkatapos talagang dinumog si Attorney Season ng mga media para tanungin kung paano nila daw ginawa yung ganong mga bagay. Nagulat eh. Kahit tayo, nagulat tayo kasi simple lang si Attorney Season, simple lang yung mga defense team, napakasimple lang. Lalakad lang yan. Pag halimbawa hinay ng mga media, magtatanong, konting sagot, tama na. Ang sabi dito, sabi nila, Attorney Powa, ang spokesperson ng defense, hindi naman kami dito para ipanalo eh. Ang gusto namin, malaman ng taong bayan na hindi nandorobo si BP Sara. Tama, which is tama. Diba? Plus na lang na manalo talaga si BP Sara at hindi humakunbik. Gusto nila na malaman ng taong bayan na walang dinorobo ang mga Duterte. Lahat ng binibintang is a political tactic, political strategy para hindi siya makatakbo sa 2028. Yun ang mga propaganda ng mga kulokoy na yan. Lalo-lalo na yung mga makabayad, bulok-bulok, yung mga, yung maraming galit kay BP Sara. Kasi nga, hindi sila makakaabante. At plus pa yung pagnanakaw ng mga dorobo. Gulat sila dito. Napanganga sila. Paano nila ngayon reribatan? Dun pa lang sa una pa lang, lusaw na kagad sila. Finally, under Rule 21, Your Honor, may I just correct the manifestation earlier by counsel, because it would seem to me, unless a reading of the transcript would say that I'm mistaken, but I seem to have heard the lead prosecutor claim that the voting on the articles of impeachment will be per article. Well, that's true, but the first sentence of Rule 21 says, Yan. the trial of all the articles of impeachment shall first be completed. Pansinin nyo? Si Attorney Season, ang lahat ng sinasabi niya based sa rules. Nagbabase siya sa rules. Hindi siya lumalaktaw. Wala siyang sinasabi na sarili niyang opinion. Lahat nakabase sa rules. Paano yung iba? Kaya nasusupalpal, gumagawa na at nag-iimbento ng kanilang sariling rules. Kakahiya. Sige, Attorney Season, balandrahin mo pa. Before the senators vote on the final question on whether or not the impeachment is sustained. Now, honestly, I do not see how Rule 21 is related to the motion now being requested or propounded by the lead prosecutor. And at any rate, Your Honor, given that the respondent is represented by her counsel today,
And this is consistent. Her appearance is consistent with the notice given and in accordance with the rules on of procedure of this court, then we can enter her plea on her behalf. The arguments of the parties are duly noted. Chair will now make its ruling. The articles of impeachment were deemed read and spread into the records when it was referred by the Senate to the Committee on Justice for the proper issuance of summons. So yun baka bukas ng alas 2 live uli mamaya. Bukas mamaya tuloy. Mamayang alas 2 continue po rin yung hearing. Second day na ho. Kaya antabayanan nyo at ito na. Dito na tayo talagang mawiwindang dahil talagang nagpakuha pa talaga. Talagang nakuha pa nila talaga magpa-interview. Iginiit. Sabi, Barbers, iginiit na hindi lisensya ang 32 million. Talaga? Yan ang sinasabi natin. Dahil hindi kayo nakakuha ng simpatya ng taong bayan at parang kinain kayo ng harap-harapan sa trial, nagpa-interview na sila. Defense kanina, na-reiterate or na-emphasize po that the Vice President was elected by Filipinos and then overwhelming the and yet the prosecution seeks to remove the Vice President na binoto nga po ng ganito maraming tao. Paano nyo na po i-assess yung parang sinasabi daw po kasi second attempt na raw po na i-remove ang isang Vice President na binoto nga daw po ng ganun parang. Ayan, pwede ko sagutin mo, hindi legal eh. Sige. Well, unang-una, hindi naman license. Ito na Ito ngayon yung hiner nila, nagaling to Adcom. Ngayon tagapagsalita. Spokesperson. Sabi diyan, hindi naman daw legal ang alin. Pa-interview na naman kayo. Mababawasan na naman ang bilib ng taong bayan. Kung meron pa. Kasi, talaga lugmok na. Akala namin kasi magagaling talaga yung mga prosecution na team. Hindi naman pala, wala naman pala. 32 million votes, no, na mag-commit tayo ng mga paglabag sa batas. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang public officer, di ba? Huwag niyo muna sabihin yan na lumabag sa batas. Andyan yung trial. Kaya nga kailangan niyo munang patunayan. Ang dami niyo kasing sinasabi. Doon nasisira yung grupo niyo eh. Di ba? Hanggat hindi proven guilty sa korte, huwag niyong akusahan, sabi ni Aling Marie. Nasisira ang pangalan pero walang patunay. Baka mamaya lahat ng mga sinasabi at mga pambabara kay BP Sara, pambibira kay BP Sara, lahat yan masira dahil mapapatunayan na wala siyang dinorobo, wala siyang ninakaw, wala siyang betrayal of public trust na inaakusa na mga kasama mong unggoy at kung sino-sino pa, di ba? Mapapahiya talaga. Hindi pa guilty dahil hindi pa nahahatulan sa korte. Ayan na nga, nandyan na sa trial. Kaya tama na muna magdadaldal. Kasi mahihirapan kayo. Paano kung halimbawa, sinabi, dismiss na to, wala naman palang sustansya kung ano yung mga gusto. Kasaad sa ating saligang batas na merong mga accountability mechanism na kung saan, merong mga pananagutan na kaya nga, ayan na yung trial. Hindi nyo ba nakukuha yung punto? Tignan nyo mamaya yung sagot ni Attorney Sheila Sison. Wala yung mga ganyan. Kasi nga, alam nila kung ano yung batas, ano yung napapaloob sa batas. Hindi kasi ito abogado eh. Kaya alam nyo yung sagot ng marunong na abogado at nag-aabo-abogaduhan. Lahat ng banat, siyempre sasabihin, kailangan mapanagot, kailangan accountability, kailangan meron siyang ginawang ganito, meron siyang ginawang ganon. Mamaya malalaman nyo kung ano yung sagot ng totoong abogado at doon sa mga nag-aabo-abogaduhan. dapat harapin ang mga public officer kung merong silang nilabag na batas o mga alituntunin sa ating saligang batas.
So this will not change the Mahirap talaga mag-explain pag wala. Kaya nga sabi ng matatanda, pag maingay ang lata, walang call this yung ano ng isang akusado kapag isa ay hindi humarap sa isang accountability mechanism. Kaya nga may defense team. Sinabi na rin ho naman, nasa rules na rin yun. Oo, kahit wala ho ang Vice President, pwede ho umusad ang paglilitis sa kanyang mga defense team. Wala ho ba kayong naiintindihan? Ang hirap talaga i-explain pag ganito. Kaya tingnan nyo yung mga galing na mga abogado. Simple lang. Walang ka-eme-eme, walang ka-arte-arte, alam at diretsuhan ng sagot. Hindi ho naninira. Walang paninira. Impeachment trial. It went well. Jane Rails as the star of the defense panel. How do you feel about that? Naku po, hindi naman, ang impeachment naman po ay hindi tungkol sa mga abogado. I think we all know that this is about accountability and saying the truth sa ating mga kabayan, lalo na kung sa tingin natin ay may kailangan na yung This is your first impeachment trial, attorney. How do you find it? okay naman po. Wala namang pinag-iba sa normal na ako namin sa mga abogado kapag kami pumupunta sa mga konde. Siguro, pinakamalaking pagkakaiba lang ito ay napapanood ng lahat. Strong statement yung sinabi nyo na parang yung mga prosecutors themselves are also under trial o parang gano'n, yung being fair. No, just to clarify what I said, no, and I think you can just rewatch, replay, no, Yes. sinabi ko. But it's true. If we're invoking the accountability measures under Section 1 of Article 11, that applies to all public officers and employees. And that's not something that I invented. Nandun po yan, nakasunod po yan sa ating salitang batas. in handling this impeachment case. Ako po, ako po ay sa araw-araw, katulad ng lahat ng ordinaryong abogado na kailangan magtrabaho at may responsibilidad para sa kanyang kliyente, ginagampanan ko po at ginagawa ko yung dapat kong gawin araw-araw. Kaya yung confidence or ano man, tingin ko kailangan pinagkakabawan natin lahat. May pressure ba tong spotlight na to? May pressure ba? Added pressure? Yung spotlight nito? Opo, katulad ngayon, ginagawa. Hindi ka sanay? Kasi lead defense counsel kayo eh. Hindi po ako sanay. Tingnan niyo ako. Nakuyog na. Opo, kita niyo po, naligaw na po ako. Kaya pa rin sila. Salamat po, pasensya na po. Kita nyo? Nakakatuwa, di ba? Simpleng sagot pero malaman. Hindi katulad ng mga, dumidepensa, kailangan yung mabulaklak at kailangan may tumbok sa dulo na may patama. Isipin nyo mabuti. Kung gaano kagaling, gaano kasimple, at gaano katalino, at higit doon kung gaano kabagsik ang bibig pagdating sa debate. Di ba? Kaya kung umabot ka sa aking video, ako naman ay maglalambing sa inyo, huwag niyo hong pabayaan na hindi umabot sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kakilala itong video na ito. I-share niyo po, like and share po ang video natin. At siyempre si Mang Banat, pakisuportahan niyo po. Dahil gumaganda na po at nagiging maayos na ang takbo ng kanyang, magaling ho ito eh. Kaya, ito tulungan natin. Ayan di ba? Patamihin ho natin. Wag niyo hong kalimutan na i-subscribe at panoorin yung kanyang channel. Ayan, Mang Banat to. Tulungan ho natin ang bata. Kaya ayan, kung umabot ka sa video na tinito, ito naman, shoutout segment tayo. Marami ho tayong mga bagong mga subscriber. Dumadami na ho talaga. Mula kay Joan Lapla. Shoutout po sa inyo sabi dito, yan talaga ang pagkakamali nila, Sir Kuya Goods. Antayin mo lang ang the big one. Yun na nga.
Mula kay Ma'am Linda Nadera, shoutout po sa iyo. Dante Ragodo, shoutout po. Rhea de Guzman, shoutout po sa inyo. Elizabeth de la Area, shoutout po sa iyo. Rosinda de Agbel, shoutout po. Lita Donado, Norma Manala, Cel, 1963, shoutout po sa inyo. Cheryl Milante, Daily Manlangit, Jones, Pangtorio, Alexis Adan, Juliet Colonia Vlog, shoutout po sa iyo, ma'am. Louie Arcilas, Filomero Parinas Jr., shoutout po. Dindo Serrano, shoutout po sa inyo. Og DTF, shoutout po sa inyo. J. Moralos ng San Mateo, shoutout po sa iyo. Darlene Navino, shoutout po sa iyo. Melio, shoutout po. Juan Tobemudes, shoutout po sa iyo. Ayan, si Ma'am Nael Maurin, yan, shoutout po sa iyo, Ma'am Nael, ha. Salamat po at pumasok ka dito sa aking mumunting channel. Sheila Martinez, shoutout po sa iyo. Gina Galanco, Raquel Velez, shoutout po sa inyo. G. Pahotal 770, shoutout po sa inyo. Lani Hondap, shoutout po sa inyo. Rehaldo Bautista, shoutout po sa inyo. Beth Fontillo, Aurora Jan, shoutout po. Iron Girl, Israel, shoutout po sa inyo. Donna Bell, shoutout po sa iyo. Luz Biminda Rosanable, shoutout po sa iyo, ha. Enrico Cueva, shoutout po. Sherilyn Mitante, shoutout po sa inyo. Donna Bell Labustro, ma'am, si Fe Baguio, shoutout po sa inyo, ha. Antonio Moreno, yan, lagi siyang nakaantabay sa atin. Shoutout po sa iyo, sir. Ma'am Nanette Talusan. Ma'am Nanette Talusan, lagi ito nakaantabay sa atin. Alice Quiliao, yan, si Ma'am Alice din. Aima Nuronga, shoutout po sa iyo, ha. Irene Legaspi, shoutout po. Raquel Menda Belin Mador, shoutout po sa iyo. Munsi, yan, lagi sa atin si Ma'am Munsi. Ma'am Nanette Labiton, shoutout po sa iyo. Romeo Cañete, Daily Update, shoutout po sa iyo. Betting, yan, si Ma'am Betting, lagi po nakaantaba yan. Lee, Rosie Noah, shoutout po sa iyo, ha. At Helen Gumapak, shoutout po. Domski, at si Ma'am Malu, The Survivor Mix Vlog, shoutout po sa inyo. Pepa Morocan, shoutout po. Ferd Golimlim, shoutout po sa inyo. Vena Cañete, Annalyn Sara 642, shoutout po sa inyo. Vilma Baldemor, shoutout po sa inyo. ADJ Max, shoutout po. Bensuano, shoutout po. Camina Kitchen, shoutout po sa inyo. Donabel Bustro, shoutout po. Darlene Servino, shoutout po. Yan, kumabot po kayo sa ating shoutout segment. Baka ho natatabunan. Kung hindi po kayo nababanggit sa shoutout segment, damihan nyo po yung pag-comment nyo. At huwag nyo kalimutan like and share ang video. Hanggang sa muli po. Bye-bye!